Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, tila ayaw kong maniwala po, mga kabida, ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, doon po sa usap-usapan po mga kabida na iisang kidney na lang daw, ang meron ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Kaya hinamon po niya ito, mga kabida, kasi po ayaw kong mag-hair follicle test po ang Pangulo, na yun yung hamon po sa kanya, po mga kabida, ni Vice President Sara Duterte. Pues, kung ayaw ko mag-hair follicle daw ang Pangulo, mga kabida, eto na lang, kidney test na lang daw, mga kabida. Okay? Para malaman kung totoo ba talagang iisa na lang po yung kidney po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong article, mga kabida, ng ang balita ngayon. Pa-kidney check na lang muna. Ito ang panawagan ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa gitna ng isyu tungkol sa di umano'y pag-iwas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Ayon kay Guanzon, kung talagang ayaw ng Pangulo magpa-hair follicle test, baka pwedeng pa-kidney check muna para malinawan na ang usapan kung isa o dalawa pa ba ang kidney ng Pangulo. Kung ayaw pa ni Bongbong Marcos magpa-hair follicle test, baka pwede magpa-kidney check na lang muna kung isa o dalawa ba talaga ang kidney niya ngayon. Ani Guanzon, Ang patutsadang ito ay tila tugon sa depensa ng ilang kaalyado ni Marcos Jr. na ginamit ang umano'y single kidney bilang rason kung bakit hindi raw possible na malulong ang Pangulo sa anumang pinagbabawal na gamot. Ayan. So yun yung hamon po ni Attorney Guanzon po mga kabida, kay Pangulong Marcos, pa-kidney check muna kung ayaw po niya ng hair follicle test. Kasi po yung kidney, one kidney, yun yung ginagamit po ngayon, na depensa po ng mga kaalyado po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Katulad na lang po, recently, ito hong pahayag po ni dating DILG Secretary Benhur Abalos po mga kabida, Paano daw gumagamit po ng illegal na droga ni paggamit po ng sigarilyo nga, ayaw daw Bawal daw, mga kabida. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ayon po kay former DILG Secretary Benhur Abalos, Kasi po, nag-donate po ng kidney daw si Pangulong Marcos noong 1980 po, nung kasagsagan po makabida, na nakaratay po sa panig po ng karamdaman po yung kanilang pong ama, na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay? Isa na lang daw yung kidney ng Pangulo po ngayon. At paano po yan? Okay? Kung totoong nagkukoke ang Pangulo, mga kabida, and damaging po yan, sa kanyang kidney, Meron pong pagkakataon po makabida daw, na maaari hong mawala o mamatay ang Pangulo kung abusuhin daw yung kanyang sarili, po, mga kabida. Lalong-lalo na po sa paggamit daw ng illegal na droga, kung totoo po yun, Kaya ang sabi po ni Abalos, imposible daw yun. Okay? Imposible daw yun. Kaya, ito po yung hamon po ni Attorney Guanzon, mga kabida. Kung ayaw po ng Pangulo, kasi po, paulit-ulit po na sinasabi po ng Malacanang, hindi po nila i-dignify ito kung hamon po mga kabida kay Pangulong Marcos, na sumailalim nitong hair follicle test, di mag-kidney check na lang po. Para mapatunayan po mga kabida na iisa na lang po yung kidney po ng Pangulo, mga kabida. Okay? Papayag kaya ito hong si Pangulong Marcos dito sa challenge po ni Attorney Rowena Guanzon po, mga kabida. Alright? Nakakatawa talaga, mga kabida, po. Ayaw ho nilang maniwala kasi kay Amy Marcos. Kung tutuusin po, walang ibang credible na tao, mga kabida, outside the family of President Bongbong Marcos, Ang ibig ko pong sabihin, walang ibang mas credible pa po kay Senator Amy Marcos, kundi si Senator Amy po. Maliban po doon po sa kanyang mga kapatid iba, Like for example, Irene,
even the former First Lady, ano, mga kabida. Okay? Pero outside sa kanila, meaning outside sa pamilyang Marcos, hindi po sila credible kaysa dito ho sa pamilyang Marcos. Mas credible ito hong si Amy na nagsalita ngayon na gumagamit po ng illegal na droga daw ang Pangulo, mga kabida, kaysa dito ho kay Claire Castro, kay Benhur Abalos, mga kabida. Kailan lang po yan sila naging kaibigan po ng Pangulo, di ba? Nung lumaki na po ang Pangulo, ano, mga kabida. Okay? Pero simula pagkabata hanggang sa stage po nila ngayon, ano, mga kabida, magkasama itong si Senator Amy Marcos at ang Pangulo. Lately lang po, 3 years ago, ano, mga kabida, nag-umpisa po yung umasim yung relasyon po ng dalawa. Okay? Inamin po yan ng senadora, ano, na 3 years na raw silang hindi po nag-uusap po ng Pangulo dahil siguro sa kanilang hindi po pagkakaintindihan po, ano, mga kabida. Since ayaw po nilang maniwala kay Senator Amy, kaya ito daw yung ginagamit na depensa daw, mga kabida, no? Ito kung one kidney na lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang depensa doon ho sa hair follicle test issue. Alright? Dito ho sa aligasyong gumagamit po ng illegal na droga ang Pangulo, mga kabida. Okay, so ito yung challenge po ni Attorney Guanzon. Mag-kidney check na lang po. Okay, para lang po patunayan, mga kabida, na totoo yung sinabi po ni Abalos na iisa na lang po yung kidney po ng Pangulo, ano, mga kabida. So far, wala pa pong statement dyan, ano, ito kung si Senator Amy Marcos po, mga kabida, ano, patungkol ho dyan sa donation issue. Alright? Although may usap-usapan na po noon na nag-donate ang Pangulo ng kanyang kidney doon sa kanyang ama, ano? Pero usap-usapan lang po yun, ano, mga kabida. Actually, ngayon na po ito nag-blow up po, mga kabida, ano? Yung isong one kidney donation, ano, ni Pangulong Marcos doon ho sa kanyang ama. Okay? After na lumabas itong issue po, mga kabida, ano, na drug use. Okay? Illegal drug use po ng Pangulo as alleged po sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos po, ano, mga kabida, ano po. So, kakasakay ang Pangulo ho dito sa challenge po ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? Kahit na lang po, ano, pinagdiskitahan po ni Guanzon po, mga kabida, ano po, no? Nakakatawa po. Alright? So, what do you think, mga kabida? Uubra kaya ito hong challenge po ni Guanzon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Baka naman po, hindi naman po ito i-dignify po ng Pangulo, ano, mga kabida? Baka sasabihin na naman po ni Attorney Claire Castro po, mga kabida, ano naman po yan? Ano? Walang kwenta yan. Mga kabida. Di ba? So, yun lang po, no? Ito, gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, wala hong ibang paraan po, ano, para po matigil itong isyong ito, yung aligasyon po ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng coke. Ito kung si PBBM, kundi the President should submit himself to a hair follicle test talaga. Yun lang po yung paraan po, ano, para matigil itong isyong ito. Kasi mas lalo hong bumagsak po yung ekonomiya po ng bansa, mga kabida, because of this issue, ano. Kasi mantakin nyo, kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, ano, na ang presidente po natin ay lulong sa illegal na droga, napaka-delikado po yon, ano? Nakakabahala po yon, ano, mga kabida. Kaya siguro, mas lalo hong nawala yung kumpiyansa po ng mga negosyante po, mga kabida, ano, na mag-invest dito sa Pilipinas. Lugmok yung ekonomiya. Actually, ang dollars ngayon, pumapalo po ng 59, ano? Because, medyo bumaba yung kumpiyansa po ng mga negosyante po, mga kabida. Yung sinasabi po nilang uncertainty, yun yung naging pananaw po ng mga negosyante po, ano? Ano kaya ang kahinatnan po ng Pilipinas, mga kabida, kung ganito na lang po, ano? Okay? Na meron ngang namumuno, pero nababalot po ng mga malalaking skandalo po, ano, mga kabida. Una, yung issue po ng corruption. Okay? Pangalawa po, ito hong issue po ng drug use o illegal drug use, ano, mga kabida. So the best way
para at least man lang maibsan ito hong isa sa mga kinakaharap na problema po ng Marcos administration, ano? Ito hong illegal drug use, di umano ng Pangulo po mga kabida, and the President should submit himself to a hair follicle test. Yun yung demand po ng tao sa kanya Pero bakit ayaw po ng Pangulo, ano? Meron bang itinatago po ang Pangulo, mga kabida, no? Na ayaw hong malaman po ng publiko? Okay? Once and for all. Okay? Yun na po yung tanging paraan po para to shut this mouth up, mga kabida. Ano? Matigil po ito hong mga alingas-ngas, aligasyon po laban ho sa Pangulo, mga kabida. Drug test lang po. Hair follicle test, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.